Mayroon muna akong announcement. Kinalulungkot ko po, no, na ang topic po natin ngayong gabi ay tungkol po sa dysmenorrhea at yung mga nanonood sa inyo na menopause na, hindi po kayo kasali sa usapan. Hindi, biro lang. Sali kayo, nagbibiro lang naman ako, no? Kasi siyempre pag pinag-usapan dysmenorrhea, dapat yung mga nagme-mens pa. Kung kayo po ay wala ng mens, exempted na po kayo. Pero, kailangan tumutok po kayo para i-share nyo po ito sa inyong apo o kaya sa inyong anak. Okay? So, ang pag-uusapan natin ay dysmenorrhea. Siguro may mga nanonood ngayon, Doc, wala akong dysmenorrhea. Unang-una, ang dysmenorrhea, ibig sabihin, sumasakit ang puson kung sila po ay may buwanang dalaw. So, yan ay dinidescribe ng isang babae na parang binabarena, parang pinipiga, parang may nakadipit, parang naninigas, parang pinupulikat ang aking matres. Sakit! Ang problema dyan, marami hong siguro mga estudyante, sa bagay ngayon naman quarantine, no? At yung mga estudyante nasa bahay lang. Pero ilang kaya yung mga estudyante na hindi makapasok, lalo na doon sa unang 2 araw ng kanilang menstruation? Ilang kaya yung mga nagtatrabaho sa opisina na nagsisick leave o kaya tinitiis na pumapasok sila habang andun yung matinding kirot sa puson nila? So pag-usapan natin yung tinatawag na menstrual cramps. Ito po yung tinatawag sa medical term na dysmenorrhea. Okay. So tulad ng pinapaliwanag ko kanina, ito yung parang pinipiga, parang naninigas, pinupulikat dyan sa may lower abdomen o dyan sa may puson ng isang babae na tuwing sasapit ang kanilang buwanang dalaw. Pwedeng a few days before their mens, for example, expected na magkakaroon ka bukas, ngayon pa lang masakit na. Usually, mga 1 araw bago yung mismong pagbuhos ng kanyang regla, nakakaramdam na ng kirot. Bukod naman sa dysmenorrhea, marami pang ibang mararamdaman ng isang babae, no? So, yan yung matawag na PMS o premenstrual syndrome. So, sa iba nating araw tatalakayin yan. Pero ngayon, magfo-focus tayo sa dysmenorrhea. Bagamat masasabi natin na hindi naman lahat ng babae ay nakakaramdam ng matinding pagsakit ng kanilang puson tuwing may regla, may mga mailan-ilan na maaring hirap na hirap. Bagamat ang majority ay may discomfort lang. Andiyan lang, may regla, masakit, pero kayang-kaya naman. Pero merong iba talaga namimilipit sa sakit. So, ang mahalagang malaman natin, bakit ba nangyayari ito? Ang isang babae, pag nag-mens ka, parang kinakayod yung matres nyo Parang dinalabas lahat ng pinaka-lumang lining ng inyong matres para ihanda ka kung ikaw ay magbubuntis. Parang linilinis niya yan. So, yan yung kada shedding na tinatawag of the lining of the uterus na tinatawag. So, during that time, maraming nararamdaman ng babae. At isa nga yung tinatawag na dysmenorrhea. Isa sa dahilan ay nagpo-produce ang ating katawan ng mga tinatawag na prostaglandin. Itong prostaglandin, ito yung nagkukos ng muscle pain or muscle contraction. Kaya kadalasan pag uminom kayo ng mga paracetamol, ibuprofen, o kung ano man mga ininom nyo ng mga pain reliever, ang main action is to block or inhibit prostaglandin production. So yun ang principle nun. Kinokontra niya yung prostaglandin na isang chemical na pinoproduce natin during the time na nagma-muscle spasm or muscle pain tayo. Okay. So, ano yung mga symptoms? So, andyan na yung 1 or 2 days, 3 days before menstruation, masakit. Ang peak niyan usually on the first 2 days, tapos pagdating ng 3rd, 4th, 5th day ng menstruation, mawawala na yung pain. Mas nagiging tolerable na. So, yung pain, maaring dito sa puson, pero umaabot yan minsan sa may hita o kaya sa may likod, parang binabalakang, akala mo minsan may parang UTI, yung pala dahil lang dun sa tindi ng pamumulikat ng matres na tinatawag. Ang ibang babae nakakaramdam din ng parang naduduwal o nasusuka, pagsakit ng ulo at pagkahilo ay common din yan. So, kailan ka dapat na maalarma na? Halimbawa, kung yung menstrual cycle ninyo kada buwan na lang matinding pain at hindi ka na makapag trabaho, hindi ka na makaaral, o kaya yung quality of life mo na apektuhan, magpatingin po kayo.
Very important po ito. Bakit? May mga iba na yung pain nila progressive. Ibig sabihin, dati ganito lang, ngayon mas malala na. Pero kadalasan, pag nagkaroon ka ng dysmenorrhea, nag-umpisa sa edad na teenager pa lang. Bihirang-bihira po na umabot ka ng edad na 35, saka ka lang nagkaroon ng dysmenorrhea. Pag ganun, dapat masuri agad. So kung kayo po isang ginang, halimbawa, o isang binibini, mga single, na sa edad na 30 plus, saka sumakit ang puson pag may mens, I suggest magpatingin po kayo. Bakit? Di-discuss natin. So ano mo ng causes bakit nagkakaroon ng dysmenorrhea ang isang babae? So yung binanggit kong prostaglandin, ito ay isang hormone-like substance na pinoproduce natin every time meron tayong pain or inflammation o pamamaga. So kung ang pinag-usapan dysmenorrhea, ang pinag-usapan natin yung uterine o uterus, which is the mattress. So the higher the level of the prostaglandin na napoproduce natin, the more na mas masakit para sa isang babae. So ano mga posibleng dahilan? Pwedeng normal lang yan, part of the hormonal cycle. Pero may mga muscle cramps or dysmenorrhea na dapat bigyan ng pansin. Halimbawa, endometriosis. Pag sinabi nating endometriosis, yung mattress ng isang babae, meron pong lining yan na para lang dun sa loob ng mattress. Pag itong lining na to, yung bumabalot sa mattress ay lumabas papunta hanggang labas ng mattress, hanggang umabot pa hanggang ovaryo o kaya fallopian tube, ang tawag dyan, endometriosis. Parang pumunta sa, kumbaga, nag-crossing. Yung balat, yung mismo lining, lumabas doon sa area na hindi dapat niyang labasan. So, ibig sabihin, meron kang endometriosis, na pag ganon, minsan pag grabe na yung sitwasyon, maaaring mag-advise ang doktor ng operation kung hindi makuha sa mga hormonal pills na ibibigay sa inyo. Pangkaraniwan din sa mga may myoma na pag nagkaroon sila ng menstruation, masakit din. So, yung myoma, yan yung tinatawag na uterine fibroid. Ang myoma, hindi cancer po ito, hindi cancerous. Kasi hindi lahat ng bukol dyan sa mattress ay sasabihin nyo cancer na kagad. Sa kung tutusin na myoma, maaaring nandyan, nananahimik, kung wala namang nararamdaman, walang masakit, walang bleeding, walang spotting, walang discharge, pwedeng hayaan lang. Yung nga lang, hindi masasabi na hindi ito lalaki. Maaaring lumaki balang araw at baka hatulan din na tanggalin. Kung ito'y napaka-bigat na o masakit, o kaya may nararamdaman na isang babae na parang palaging naiihi o parang may tinutulak dun sa bandang urinary bladder ng isang babae. So ano pa? Adenomyosis. Ayan, adenomyosis. Ang adenomyosis naman, may kinalaman doon sa lining ng uterus kung saan yung muscle natin, bakit ako nakikinati, wala naman ako mattress. Nyo pala. Yung muscle, apektado. So, nagkakaroon ng parang abnormal growth of muscle dun sa inyong mattress. Then, isa pa ay pelvic inflammatory disease. Ito ay kadalasan naman, may kinalaman sa reproductive organ ng babae kung saan nagkaroon siya ng history ng sexually transmitted disease or infection. So, it's because of bacterial infection. Then, lastly, is cervical stenosis, kung saan yung kwelyo ng mattress ay napakaliit. Lumiit yung kwelyo ng mattress, kaya every time may menstruation yung babae, hindi na ilalabas yung dugo ng maayos. So, naiipon yung dugo sa loob, yun na nagkukos ng mas matinding pain sa isang babae. So, ito mga binanggit ko, kung kayo'y nakakaramdam ng pagbabago sa inyong buwan ng dalaw, naging masakit, o kaya nagbago, talagang namimilipit ka sa sakit, dati hindi naman, suggestion ko, pumunta na kayo sa inyong gynecologist para masuri kayo maigi. At may mga test na pwedeng gawin. Basic siguro na pagagawa ay ultrasound. Dahil lahat ito ay nakikita sa ultrasound. Okay. Risk factor. Sino ba mas madalas na magkaroon ng dysmenorrhea? Younger age. So, usually below 30. So, pag ikaw ay 30 plus na, lalo na kung 40 ka na, tapos biglang sumakit ang puson mo pag may regla ka, ay baka hindi lang dahil sa dysmenorrhea related to the cycle. Baka merong mga nabanggit ko kanina tulad ng myoma at yung mga endometriosis. Number 2, kadalasan ang edad, pag maaga ka nagkaroon ng mens, yung tinatawag na menarche, kung maaga ka nag-mens, for example, 10 years old, 11 years old, nagkaroon ka na ng regla, mas malaking tsansa na meron kang dysmenorrhea compare mo sa medyo late na, 13, 14 pataas. Okay. Heavy bleeding, yung malakas talaga mag-mens, kadalasan sila yung may dysmenorrhea. Yung mga medyo konti lang, yung mga isang araw, dalawang, tatlong napkin lang, on the first day, kadalasan walang dysmenorrhea yan. Yung malakas, yung tipong ginagamit mo, diaper na talagang punong-puno, fully soaked ang tawag. Ayan,
Pag malakas ang mens, sila yung mas malaking chance na magkaroon ng dysmenorrhea. Family history. Kung ang nanay mo, kapatid mo meron, chances ikaw rin magkaroon. So that is masasabing nasa lahi. Okay? At mga babaeng naninigarilyo at umiinom ng alak. So kung kayo po'y naninigarilyo, uminom ng alak, suggestion ko, tanggalin nyo na yan. Kung yan ang dahilan, baka hindi nyo napapansin, kaya ka pala sumasakit ang puso dahil pala dyan sa sigarilyo. So tigil nyo na yan. Anong complication? Bagamat ang dysmenorrhea hindi naman life-threatening, ang problema yung mga medical condition na nagbibigay ng dysmenorrhea. So kung ito ay hormonal lang, hindi naman life-threatening yan. But syempre kung meron kayo ibang mga medical problems, even yung simpleng sakit lang, ay pwede mag-aggravate doon sa ibang problema. Halimbawa, sa problema sa puso at iba pa. Ngayon, kung meron naman kayo mga endometriosis, yung mga nabanggit ko kanina, dapat patingnan nyo kagad dahil maaring kailangan ng mga surgical procedure or hormonal lang. Minsan binibigyan ng hormone. Yung iba nga, narinig nyo, kung may dysmenorrhea ka, magbuntis ka. May nag-a-advise ng ganon. Kasi pag ikaw ay natigil ng pagreregla ng ilang buwan dahil sa pagbubuntis at sa pagkatapos mo magbuntis, mga ilang buwan na wala kang mens, by the time magkaroon ka ng menstruation, mapapansin nyo, mas lesser na yung pain. So marami ako mga narinigan na ganyan sa mga pasyente ko. Dati grabe dysmenorrhea ko. Pero nung nanganak ako, nung nagregla na ako, nawala na yung sakit ng puson ko. Nangyayari po yun. Kaya huwag kayong magtaka kung sinasabi ng doktor na, magbuntis ka para mawala dysmenorrhea mo. Pwede, no? O, di ba? So, ito mga binanggit ko ay huwag niyong baliwalain. Kasi marami yung sa inyo na maaaring nandyan, baliwala to, baliwala. Pero yung pala, meron palang warning na yan na dapat magpasuri at nalaman ninyo kung ano yung dahilan ng problema, masolve agad natin. Ngayon, kung may dysmenorrhea, ang unang ina-advise ko, syempre rest, yun ang pinaka-importante. Pwede ka mag-take ng mga non-steroidal pain killer, non-steroidal anti-inflammatory ang tawag. So ano ba yan? Halimbawa, yung mga paracetamol, ibuprofen, naproxen, pwede po yung mga mefenamic acid, makakatulong yan. Then, apply warm compress doon sa puso nyo. Malaking bagay po yon para ma-relax yung muscle. Then, higa lang kayo, itaas nyo yung bandang puwet ninyo, yung lagyan ka na unang sa may bandang puwet habang nakalagay na warm compress, nakakatulong na malaki yan. Pati yung pagtaas ng inyong paa, lagyan ng mga 2-3 unan, nakakatulong yan to lessen the pain. So, yung mga sinasabi na merong iba na nag-acupuncture, walang masama, pwede makatulong yon. But the main goal kasi rito is yung hormonal imbalance maayos. So, pagdating sa mga supplement, well, may mga nagagawa yung mga evening primrose oil, omega fish oil, nakakatulong yan. Kasi itong mga ito ay kilalang mga parang supplements na anti-inflammatory. So, nababawasan niya yung pamamaga o yung mga kalamnan yung sumasakit, nakakatulong yan. So, pwede kayo mag-take ng mga ganyan. But remember, always see your doctor. Pag meron kayo napansin na nagbago sa inyong cycle, sumasakit at kung ano man, magpatingin po kayo sa inyong gynecologist. Okay? So, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood.